Bakit ka naparito, binata? Tanong ng matanda. Nais kong mahanap ang kayamanan ng pulo ng mga anino, sagot ni Lino. Tumawa ang matanda. Ang kayamanan ay hindi madaling makuha. Dapat mong pagdaanan ng 3 pagsubok upang patunayan ang iyong tapang at talino. Tinanggap ni Lino ang hamon. Ang unang pagsubok ay ang makahanap ng isang gintong ibon na nagtatago sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan. Gamit ang kanyang talino, ginamit niya ang mga tunog ng ibon upang matukoy ang direksyon. Nito, matapos ang ilang oras, nakita niya ang ibon at dahan-daang hinuli ito. Ang ikalawang pagsubok ay ang tumawid sa isang tulay na gawa sa mga bato na tila buhay at gumagalaw. Dapat niyang hulaan ang tamang hakbang upang hindi mahulog sa ilalim na puno ng mga nakakatakot na nilalang. Sa pamamagitan ng kanyang matalas na mata at mabilis na pag-iisip, nagawa niyang makatawid ng ligtas. Ang huling pagsubok ay ang sagutin ng isang bagtong na ibinigay ng matanda, ano ang higit pa sa langit? At mas malalim kaysa sa dagat. Nag-isip si Lino ng matagal bago niya nasagot ang puso ng tao. Ngumiti ang matanda at sinabi, tama. Napatunayan mo na ikaw ay karapat-dapat. Dinala siya ng matanda sa isang yungib kung saan nakita ni Lino ang kayamanan, isang malaking kaba na puno ng ginto at mga mahahalagang bato. Ngunit higit pa sa kayamanan, natuklasan ni Lino ang tunay na halaga ng tapang, talino, at paniniwala sa sarili. Bumalik si Lino sa San Isidro bilang isang bayani. Ibinahagi niya ang kanyang kayamanan sa mga tao at ginamit ito upang mapabuti ang buhay ng lahat. Ngunit ang pinakamahalaga, ibinahagi niya ang kanyang kwento upang maging inspirasyon sa iba na mangarap at maniwala sa kanilang sariling kakayahan. At mula noon, ang pulo ng mga anino ay nanatiling isang alamat, isang paalala na ang tunay na kayamanan ay nasa puso at isipan ng isang tao.